Consolidated Rice Production and Mechanization Program naman ang ating pag-uusapan kasama si South Cotabato Governor and NAPSI Vice Chairperson for Government Sector, Governor Reynaldo Tamayo. Welcome to Bagong Pilipinas ngayon. Good afternoon, sir. Salamat. Magandang hapon rin, Ninya at kasamang Weng. Magandang hapon sa ating lahat. Sa mga tagapanood, tagapakinig, isang magandang hapon sa ating lahat. Okay, Governor, welcome from South Cotabato. No? Ang layo po ng pinanggalingan ninyo, pero bilang panimula po, ano po ba yung specific na role ninyo as Vice Chair ng NAPSI, yung National Anti-Poverty Commission for Government Sector? Ang National Anti-Poverty Commission ay pinangungunahan ng ating chairman, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Nahati ito sa dalawang sektor. Ang unang sektor ay nasa government sector. Ito naman yung komposisyon ng lahat ng mga nasa government sector. 25 departments and 4 leagues. Lahat ng mga liga ng mga local chief executives. Governor, city mayor, municipal mayor, and barangay captains. Sa basic sector naman, ito naman yung nasa basic sector na kung saan ang composition nito, yung nasa grassroots talaga ng mga organization. Pero ito merong lead convener na secretary, si Secretary Lopez Santos III. Ako, yung vice chairperson doon sa lahat ng mga government agency na kasama ng National Anti-Poverty Commission. So, sir, sa inyo pong pamumuno, paano po kayo makatutulong para maipatupad o matupad yung nais ni Pangulong Marcos Jr. na mapababa ang poverty rate ng bansa sa 8%? Kaya naman? Yung role ko lang naman dyan sa NAPSI ay may align yung pangangailangan ng nasa basic sector at ibibigay ng mga national government agency sa pamamagitan ng mga programa nila, yung mga poverty alleviation program na nakalodge sa each department, dapat may align ito sa local government units at sa basic sector. Pag ma-align ito, ibig sabihin, direkta talagang ma-address natin yung mga pangangailangan ng mga tao natin na nasa basic sector. So kung mangyari niyan, talagang targeted siya, talagang marireduce mo yung poverty dahil hindi na paikot-ikot yung pera ng gobyerno, direkta talaga maibibigay sa nangangailangan. At meron direktang order ang ating mahal na Pangulo, ang ating chairman ng National Anti-Poverty Commission, na uunahin talaga yung mga areas, sector areas na kung saan talagang mababa or mataas ang poverty rate. Mm-hmm. At ano po itong mga sector or area na ito, Governor, at ano po sa kasalukuyan ng mga programa ninyo na nakapailalim sa National Anti-Poverty Commission na tinututukan ngayon? Yung basic sector, yung composition nito, andyan yung youth, children's organization, youth organization, women's, PWD, senior citizen, urban poor, andyan din yung farmers, yung fisher folks. So lahat ng mga sektor na ito, marami yan, 14. Lahat ng mga sektor na yan ay may kanya-kanyang mga problema at pangangailangan in every region. Ngayon, kami dito sa government sector, sinisiguro namin na yung pangangailangan nila ay ma-address. Iba't ibang sektor, iba't iba yung pangangailangan. So kaya yung mga programa na nakalodge na doon mismo sa government agency ay talagang tinututok natin at tinatarget natin doon sa mga specific na mga areas of concern. Yun yung direktang ginagawa natin dyan sa National Anti-Poverty Commission. Walang direktang budget ang National Anti-Poverty Commission na direktang ibibigay, kundi binabalance at ina-align lang namin yung government natin doon sa pangailangan na nasa basic sector through local government units. Ito yung alignment. Mula sa alignment na pangailangan ng tao hanggang doon sa local government, papunta doon sa national government. Kaya napakaganda kung ito'y ma-align at masisiguro natin na yung mga programa na nakasanayan ay talagang maibibigay natin doon sa kanila. Livelihood projects, livelihood programs, assistance, AICS, yung mga ganon, yung mga scholarship program ay direktang nailalagay doon sa mga basic sector na ito naman yung pangangailangan nila. Gob, sa ibang usapin naman po, ano po ang update sa Consolidated Rice Production and Mechanization Program ng inyong probinsya na inilunsad kamakailan?
pinuntahan pa natin ni Pangulong Marcos, di ba? Napakaganda nung naging resulta. Ina-expect natin ng ating mahal na Pangulo na madoble yung production from 4 tons per hectare na nakasanayan natin nationwide average. Akala namin naabot ng 8 tons. Sabi nga namin, mahirap pero susubukan natin. Pero kagandahan, nag-harvest na tayo 2 weeks ago. Ang resulta, hindi lang pala 8 tons. Umabot tayo ng 10 to 14 tons per hectare na harvest na unang 200 hectares na na-harvest natin. So, ibig sabihin nun, ang purpose at reason na kailangan mataas yung productivity natin, yung production natin, para ma-lower natin yung cost to produce, cost of production. So kung noon, kung nasa 4 tons lang tayo, ang cost of production ay nasa 12 to 15 pesos per kilo of palay. Ibig sabihin, you can only produce 1 kilo of palay if you have 15 pesos. Pero with this new result, ang nangyari, nasa 5 to 6 pesos lang ang cost ng palay. Ibig sabihin, you can now produce 1 kilo of palay with 5 to 6 pesos only. So, Wow. if you convert it into rice, yung bigas na talaga, ang cost of production ng bigas ay umaabot na lang ng 11 pesos. Ayun, so pasok yan dun sa 20 to 25 pesos. Meron pa po bang pag-asa? Kasi kung ganyan, tumaas na rin, tataas ang kita ng ating mga magsasaka. Opo. Hindi na masyadong magte-take advantage yung mga middlemen na yan. At saka masusustain yung Yes. pamimigay ng bigas sa iba't ibang probinsya, di ba? Opo. Kasi dire-diretso naman yung programa na yun ng Pangulo. Marami kasing nagtatanong kung one time lang yon na mabibigyan sila. Nilinaw po ng ating Pangulo na dire-diretso naman po yung programa na yun. Opo, napakaganda ng programa ng ating Pangulo na kung saan, kung titingnan mo ito, bago kasi natin i-reduce yung presyo. Kaya maraming nagtatanong, maraming nagsasabi, saan na ba yung ganitong presyo ng bigas? Saan na ba yung ganito? Hindi nila alam na para makaproduce ka ng bigas, kailangan mo ng 4 months. Ha-harvest ka, ipaprocess mo, idadry mo, ipaprocess mo, abot ng 4 months, darating doon sa dealer. So, mga 4 months yan. So, sa isang taon, 2 beses pa lang. Isang taon pa lang yung ating Pangulo. Ibig sabihin, nung unang planting nasa pinag-aaralan pa natin, ito na yung ngayon. Minodelo sa South Cotabato dahil hindi kami dinadaanan ng bagyo. So, ang nangyari doon sa probinsya, ang nangyari ngayon, kailangan pala na bago mo reduce ang presyo, kailangan mo munang itaas yung production para tataas yung kita ng magsasaka bago mo ibabagsak ang presyo. Kaya doon sa amin, kung normal na kumikita ang aming mga magsasaka ng 16,000 to 20,000 per hectare, ngayon kikita na sila ng 80,000 to 140,000 per hectare. Pero yung presyo, pwede nang ibagsak into up to 25 pesos. Pero yung variety nito, sir, nitong bigas. Yung ginagamit natin, yun yung binibigay mismo ng DA. Pero kagandahan lang, dahil kinonsolidate namin yung mga maliliit na mga lupa, kinonsolidate namin yun, ang nangyari, naka-reduce kami sa production cost. Hindi kanya-kanya, Hindi kanya-kanya. hiwa-hiwalay, watak-watak. Pero maganda ko rin pong napansin sa sinabi ninyo, Gov, yung hindi kayo binabagyo. So I think it's nice also to point that out, pati ako naliliwanagan, dahil napakabagyo prone ng ating bansa. So mayat maya yung balita po ay binagyo, for example, ang Ilocos at nasira lahat ng palay, for example. So ang nangyayari po, there are places like South Cotabato na sinasabi nyo is very ideal to planting rice. So baka po, medyo lang yung nakita ko ngayon, mag-iisip ka ng panibago, why don't we do that more? Pumuntahan natin at magtanim ng palay sa mga areas na hindi po prone sa bagyo, tulad ng South Cotabato. Apo, ang pinakamaganda dyan, medyo mataas-taas na proseso, pero para maging sustainable siya, kailangan mo na talaga mag-expand sa mga ng irrigation. Kasi pag irrigated siya, mag-harvest tayo ng 3 times a year. So, napakaganda na magiging resulta. At talagang
gaganda yung production dahil pag irrigated siya, yung supply ng tubig, okay. Pero ang pinaka-importante talaga ay yung projection talaga ng pag-asa rin para sa mga farmers natin. Isa rin yan. Pero tama yun. Dapat maglalagay tayo ng mas marami pang irrigation doon sa mga areas na hindi talaga tinatamaan ng bagyo. So, yung pagtatayo ng irrigation hanggang sa siyempre, definitely, tatagal yan. Pero ang mahal nating Pangulo ay talagang tinututukan at sinisiguro niya na dahan-dahan pero yung programa maging sustainable program para sa susunod ay talagang hindi na tayo magkakaproblema. Ang kagandahan lang sa ating mahal na Pangulo at sa gobyerno, administrasyon natin ngayon, ay dahan-dahan na inaayos yung magiging sustainable na sistema at sustainable na programa para kahit papano ay talagang even beyond this term, 6 years, ay talagang maayos na ang takbo ng ating bansa. Yun nga po. Magandang balita yan, Governor, kasi kayo may experience na, di ba? Dati na kayong nasa Department of Agriculture. So, ang tanong ko lang po, ilang ektarya na po ang sakahan nyo ngayon na na-consolidate upang maging isang rice production block? At ano po ang inyong nakikitang epekto ng programa sa mga magsasaka sa inyong probinsya? I understand yung probinsya nyo ginawang model, no? Para mapag-aralan rin ng ibang mga probinsya. Hindi po ako galing sa Department of Agriculture. Ay, baka Ma'am napangunahan Minya, ko lang. May tanong tayo mamaya. Dati po ako mayor. Opo. Dati ako mayor ng Tupi for 9 years. Okay. So hands-on dahil agricultural area naman. Kaya Okay. parang nasa DA pa rin kasi agricultural area naman yung aming bayan at ang aming probinsya. Yun nga. Sana ba yun? Yung inyong Ilang probinsya, hektarya na? South Oo. Cotabato, ilang ektarya na po at yun ang ginawa kayong consolidate modelo? natin. Kasi ganito yan. Ang ibig sabihin ng consolidation ng rice production, actually, consolidation of farms yan. Meron yung mga farmers natin, may 1 hektarya, 2 hektarya, kalating hektarya, maliliit na farms, kinonsolidate natin at ginawa nating isang large farm at yung approach ng pagtatanim ay corporate approach. Ibig sabihin, nagtitest tayo ng soil, nagtitest tayo 3 times sa isang crop ng soil para titingnan natin kung talagang ito ba yung nutrients na kailangan ng ating tanim. Minsan kasi, pag kulang ang nutrients, problema ang production. Pag sobra yung nutrients, problema ang production. Dahil in excess of nutrients, papasok yan doon sa tanim, lalabas yan doon sa dahon. Nutrients. Paglabas niyan, mag-a-attract ng insect and pest. Pag-attract niyan, ang gagawin mo, magsispray ka ngayon ng pesticide at insecticide. Maapektuhan yung pollination naman. So ganun ka importante. Yung nutrients dapat na mapapasok mo doon sa lupa at sa tanim. Kaya very careful kami na ina-analyze talaga yung soil para tamang nutrients lang ang may bibigay namin sa ating mga tanim at lupa doon sa probinsya. So ngayon, ang tanong ilan na ba? Umabot na tayo ngayon ng more or less 2,000 hectares na na-consolidate na. At alam nyo, ang kagandahan nito, noon, kailangan namin ng 18 to 20 hectares, 18 to 20,000 hectares para sa consumption ng South Cotabato. We only have 32,000 hectares na rice field sa South Cotabato. So, ibig sabihin, ilan na lang yung nailalabas namin sa South Cotabato. Pero ngayon, with this new technology na in-apply natin, and new system na in-apply natin sa probinsya, ang nangyari, kailangan lang pala namin ng 6 hectares. 6 hectares lang, 6,000 hectares lang ang kailangan namin para masiguro na hindi kami mauubusan sa isang taon ng bigas sa probinsya. So, ibig sabihin, 32,000 hectares minus 6 hectares, nasa 26,000 hectares na production pa ang pwede naming maibigay outside South Cotabato. Pero bukod dyan, di ba, sir, ang South Cotabato ay producer din ng mga pinya at mga papaya. Opo, may mga areas tayo na hindi naman fitted yung bigas doon, high ang elevation, napakaganda naman sa high-valued crops.
high value crops, kaya andoon yung coffee, cacao, pineapple, and other tropical fruits andoon sa amin. Swerte naman ng South Cotabato, ano? At siguro ang isa pa nating tanong, Ms. Weng, bukod sa sinasabi niyo may high tech, Value crops. new tech and new system na kayong, that's what changed. Kasi gusto ko malaman bakit ngayon lang natin itong ginagawa. Considering nandyan na yung mga technology na yan, sabi niyo nga po, napag-aralan na, what changed? Nung pag-upo pa lang natin, mahal na Pangulo, alam naman talaga natin ang direksyon niya papunta doon. Sinimula na yung study at pag-consolidate at pagtutok sa magiging modelo ng ating mahal na Pangulo. Magiging modelo dahil napakagandang doon gagawin yung modeling dahil wala namang bagyo eh. Walang baha, walang bagyo. So, kailangan doon talaga para talaga makita yung takbo ng operations. Ngayon, kung titingnan nyo, bakit ngayon lang? Dahil nga sa talagang pinag-aralan na kailangan iangat yung production at kailangan natin ipaintindi sa ating mga magsasaka na ang importante ngayon ay mag-adapt na sila sa pinag-aralan at sistema. Kasi noon, karamihan sa mga magsasaka natin ang sabi ganito lang, turuan nyo pa kami. Yan na yung ginagawa namin simula pa sa tatay ng lulo namin, sa lulo namin at sa tatay. Ngayon, papasok kayo para tuturuan kami. So, ganun. Binago natin yung ganong perception at talagang pinaintindi natin. With this result, lahat ngayon ng mga magsasaka na hindi naniniwala na kakayanin ay talagang nagpapa-enroll na at pumapasok na sa consolidation ng mga farms and rice production natin. So magandang modelo nga yan. Sana nga sa lahat ng mga probinsya din sa buong Pilipinas ay sundan po yung programa na yan. So sir, mensahe niyo na lang po sa inyong mga constituents at sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating programa ngayon. Sa mga kababayan ko sa probinsya ng South Cotabato, una, ako'y lubos na nagpapasalamat sa patuloy na pagkakaisa ninyo dahil hindi natin makakamtan yung ganitong resulta, especially sa consolidation of farms, kung talagang walang pagkakaisa sa ating probinsya. Dahil sa pagkakaisa na yan at sa paniniwala na talagang sa pagkakaisa ay makakamtan natin yung ating adikain ay talagang naging successful at naging matagumpay tayo. Sana ipagpatuloy natin ang pagkakaisa na atin ang nasimulan. At sa buong sambayanan, sa buong Pilipinas, ay ako'y humingi na sana suportahan natin ang ating Pangulo na patuloy tayong magkaisa. Let's unite para sa ating bansa, para sa buong sambayanan. Sa muli, maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Nako, maraming salamat sa inyong oras, South Cotabato Governor and NAPSI Vice Chairperson for Government Sector, Governor Reynaldo Tamayo. Kaya ko lang nasabi yung kanina kasi baka lang kung alukin kayo muli raw ng ating Pangulo bilang DA, you may or may not answer this. No, tatanggapin nyo ba? Sino ba naman ako na, alam mo, sino ba naman ako na hindi natatanggihan ng ating mahal na Pangulo, pero kailangan lang talaga nasa timing lang at nasa tamang panahon. Dahil nga sabi ko, although meron ako mandate as provincial governor ng probinsya ng South Cotabato, ganun pa man din, kailangan talaga ng ating mahal na Pangulo ng suporta, hindi lang ng ilan, kundi ng buong sambayanan. Governor Tamayo, maraming salamat po sa inyo.